Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang dating rebelding NPA sumuko sa Masbate. Kasong plunder at indirect bribery isinampa laban kay Senator Marcoleta kaugnay ng 75 million pesos na campaign contribution. Dating Pangulong Rodrigo Duterte mananatili sa poder ng ICC habang hinihintay na magsimula ang paglilitis. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang dating miyembro ng New People's Army o NPA ang voluntaryong sumuko sa militar sa Masbate. Ayon sa 65th Infantry Battalion, piniling magbalik loob ng dalawa matapos ang epektibong pakikipag-ugnayan ng nasabing unit at ng kani-kanilang pamilya. Bit-bit nila sa kanilang pag-surrender ang dalawang mataas na kalibre ng baril, tanda ng kanilang tuluyang pagtalikod sa armadong pakikibaka. Tiniyak naman ng militar ang pagpapaabot ng tulong sa mga sumuko sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP para sa kanilang pagbabagong buhay. Naharap si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder at indirect bribery na isinampa sa ombudsman kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations noong 2025 elections. Ayon sa reklamo, hindi umano isinama ni Marcoleta ang naturang kontribusyon sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE na nagdulot ng pagdududa sa legalidad ng mga pondong natanggap niya sa kanyang kampanya sa Senado. Sinasabing tumanggap umano si Marcoleta ng 30 milyong piso, 20 milyong piso at 20 milyon mula kina dating kongresista Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray noong Enero 2025. Iginiit ng mga nagreklamo na ang mga ito ay regalo na may kaugnayan sa kanyang posisyon sa gobyerno at hindi ordinaryong campaign donations. Nauna nang umabot ang usapin sa Commission on Elections, ngunit ibinasura rin kalaunan ng kaso matapos magpasya ang COMELEC na walang nagawang election offense si Marcoleta. Mananatiling nakadetine sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang hinihintay ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, hindi sapat ang mga argumentong iniharap ng depensa hinggil sa kalusugan ni Duterte upang mapawalang bisa ang findings ng court-appointed medical experts. Wala rin umanong bagong ebidensya na magbibigay daan para siya ay pansamantalang palayain. Sinabi rin ng ICC na may posibilidad na hindi sumunod si Duterte sa mga utos ng korte dahil sa pagtanggi nitong kilalanin ang jurisdiksyon ng ICC. Iginit din ng korte na may malaking panganib na maaari siyang tumakas o makaapekto sa proseso ng hustisya dahil sa kanyang impluensya at koneksyon. Samantala, pinayagan ng korte ang depensa na hindi muna dumalo si Duterte sa unang status conference sa Mayo 27 kung saan tatalakayin ang schedule ng paglilitis at mga ebidensya sa kaso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zalinon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.